Sabi niya, Mama, hindi na ako makainom. Mama, hirap na akong uminom ng tubig. Mama, baka may rabies na ako. Doon sa narinig ko na may rabies, sabi ko, bakit? Ang magandang question dyan is, kapag ba ang isang tao ay nagkaroon na ng senyales or sintomas ng rabies, ay nagagamot pa ba ito? Or hindi na ito nagagamot at ikinakamatay na ito ng tao? So, para mas ating maintindihan, ano nga ba muna ang rabies? So, ang rabies ay dahil yan sa rabies virus at ito ay nakukuha sa kagat ng infected na animals katulad ng aso, pusa, paniki, raccoon. So, ito ay nakukuha kapag ang isang aso or hayop na kumagat sa inyo ay mayroong or infected ng rabies virus. So, katulad din kung paano nakukuha ng isang tao ang virus na ito, ganun din sa hayop. So, halimbawa, itong aso na ito ay kinagat din. Halimbawa, dito sa may paa niya, nakagat din siya. So, dyan, papasok yung virus. At ito ay pupunta sa peripheral nerves niya hanggang sa makarating sa kanyang central nervous system, sa kanyang spinal cord, papunta sa kanyang utak. At kapag ang virus na ito ay nakarating na sa utak or sa central nervous system, ito ay doon mabilis dadami. At kapag ito ay madami na, lilipat naman ngayon or mag-spread siya sa salivary glands or dun sa kung saan nagpo-produce tayo ng laway. At dun siya magre-replicate at doon siya makakahawa din. So, kapag kayo ay nadilaan sa sugat or nakagat ng isang aso or animals na infected ng rabies, dun din siya papasok sa inyo. So, parang ganito. Kapag nakagat ka, pwedeng maipasa ang rabies virus hanggang sa ito ay makarating sa iyong utak at doon magkakaroon ng inflammation. Kapag ang isang tao ay nakagat pero wala pa siyang senyales or sintomas na meron na siyang rabies virus, ang tawag doon is incubation period. Ibig sabihin, ang isang taong ito ay wala pang kahit anong nararamdaman. Pero, pwede na siyang makaramdam ng tingling sensation or kate or soreness ng kanyang kagat, yung dun sa area na may kagat. Habang ang virus na yon ay nagre-replicate dun sa area hanggang sa yung virus ay makarating sa kanyang spinal cord, pataas hanggang sa kanyang brain. Once na ang virus na ito ay nakarating na sa utak ng isang tao or na isang hayop, doon na nagkakaroon ng mga symptoms. Pero habang ang rabies virus ay hindi pa nakarating sa utak, pwede nga isang tao ay magkaroon ng sakit ng ulo, fever, fatigue, yung sinasabi nating tingling sensation dun sa area. So, yun muna yung mga initial symptoms. So, syempre, kung hindi ninyo masasabi na kayo ay nakagat ng aso, pwedeng isipin na ang symptoms na yan ay yung mga ordinary na flu-like symptoms or ibang mga sakit lang ang isipin or ibang mga viral infection. Pero, kapag ang virus na ito ay umabot na sa utak, ang pwedeng makita nating senyales or simptomas ng isang tao ay nagkakaroon na ng hallucination, nagkakaroon ng sensitivity sa light, hindi makatulog, excessive salivation, naglalaway sila, hydrophobia, or takot sila sa tubig, or nagkakaroon sila ng spasm kapag sila ay umiinom ng tubig, kaya hindi na sila makainom ng tubig, at nagkakaroon sila ng aggression. At kapag nagkaroon na ang isang tao ng ganitong symptoms, hindi na po ito nagagamot. Kaya po, ina-advise na kung kayo po ay nakagat or nagkaroon ng scratch, dumugo yung sugat, ina-advise po na magpaturok na po kayo kaagad sa mga animal bite center or sa ospital na meron pong anti-rabies vaccine. Habang ang virus na yun po ay hindi pa po umaakyat sa inyong utak. Dahil kapag po yung virus na yon, kung meron man, ay ma-prevent na po nun na pumunta sa inyong utak kung kayo po ay nakapagpa-bakuna. So, habang nasa incubation period pa lang is, maganda po is, maprotektahan na po kayo ng bakuna. Dahil kapag po ang virus na yon ay umabot na po sa utak, wala na po tayong
nagagawa doon. Ang ginagawa na lang po natin is supportive treatment or symptomatic treatment. Ginagawa na lang din po nating maalwan ang nararamdaman nung tao na yon, pero wala na po tayong magagawa hanggang sa mahintay natin yung kanilang kamatayan. Medyo masamang pakinggan, pero yun po yun nangyayari sa mga tao po na meron na pong symptoms ng rabies. So, ano nga ba ang gagawin nyo kung kayo naman ay nakagat? Hindi na naiwasan, nakagat na. So, immediately, hugasan nyo po yung nakagat na area ng tubig at sabon para hindi naman din po ito magkaroon ng infection. And then, dalhin nyo na rin po yung tao na yon sa pinakamalapit na ospital or facility na meron pong anti-rabies na bakuna. So, para po sila ay mabigyan ng shot. At dahil nga ito ay nakukuha sa aso, pusa, so importante sa ating mga alaga is mapabakunahan natin ng anti-rabies. At kung sakaling makakagat sila, importante is mapabakunahan yung tao na nakagat. Kasi ito pong sakit na ito is preventable. Ibig sabihin, kaya pong maiwasan na hindi po humantong sa kamatayan kapag kayo po ay nakagat ng isang animal na infected ng rabies. So, sana po ay nakatulong. Ingat at bawal magkasakit.